Hello Mario, welcome to my channel. Mare, alam mo ba yung journey ni Angelica Panganiban sa chronic pain? Tara, let's spill the tea. Nagsimula ang lahat noong July 2022 nang unang makaramdam si Angelica ng matinding sakit sa kanyang katawan habang nagpupuntis. Akala niya bahagi lang ito ng kanyang pregnancy, pero sa paglipas ng panahon, lalo itong lumala. Sa totoo lang, hindi niya matukoy kung saan nagmumula ang sakit, sa kanyang balakang o mga binti. Pagkatapos manganak noong September 2022, napansin niyang sumasakit pa rin ang kanyang balakang, lalo na kapag buhat-buhat ang kanyang anak. Napakahirap nito para sa kanya dahil nagbe-breastfeed siya at hindi pwedeng basta uminom ng gamot. Sinubukan ni Angelica ang physical therapy sa loob ng 2 buwan at habang may mga improvements, pasulpot-sulpot pa rin ang sakit. Sa kanyang pagbisita sa orthopedic doctor, natukoy na siya ay may avascular necrosis, isang kondisyon kung saan unti-unting namamatay ang bone tissue dahil sa kakulangan ng blood supply. Bago pa man siya sumasailalim sa hip replacement, nagdaan siya ng maraming treatment mula sa stem cell therapy hanggang core decompression surgery. Pero sa kabila ng lahat, hindi nawala ang chronic pain na iniinda niya. Pagdating ng June 2024, umabot na sa puntong limping na siya sa paglalakad. Nang makipag-appointment siya muli, napag-alamang nag-collapse na ang kanyang kaliwang balakang. Pahayag pa ni Angelica, sabi ng doktor, kailangan kong maghintay pa bago ako magpapa-hip replacement. Pero hindi ko kayang tiisin ang sakit na ito. Dahil dito, nag-search siya at nagdesisyong sumailalim sa hip replacement surgery. Umabot na ang sakit sa puntong nagbago na ang kanyang buhay at ayaw niya magpatuloy sa ganitong kalagayan. Noong October 10, 2024, nakapagsagawa na siya ng hip replacement surgery sa St. Luke Medical Center, isang mahalagang hakbang sa kanyang recovery journey. Makikita sa kanyang mga vlogs ang takot at kaba, pero sinisigurado ni Greg na laging nandyan siya para sa kanya. Pahayag ni Angelica, wala na akong nanay na nagpapakalma sa akin. Pero kailangan kong lumaban. Excited ako kung giginhawa ba ako pagkatapos nito. Matapos ang 2 oras na surgery, ipinakita sa vlog ni Angelica ang kanyang recovery journey. Makalipas ang 5 oras, nakapaglakad na siya gamit ang walker. Ngayon, nagagawa na niyang makipaglaro sa kanyang anak at ang saya-saya niya na sa wakas ay makabalik na sa normal na buhay. At umaasa si Angelica na magtutuloy-tuloy ang ginhawa at hindi kakailanganin ang hip revision. Yun lang Mare, thank you so much for watching Mare and subscribe for more. Don't forget to watch our other videos.